Ayan, what is up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, medyo wala tayong vlog for today kasi galing tayo sa bakasyon at saka medyo busy pa, ano? So wala tayong mai-content na tech. Ayan, meron tayong sasagutin na isang katanungan ng mga subscriber natin. Ito mga estudyante ito, mga graduating pa lang, no? Ayan, nagtatanong po sila. Ito yung mga course nila is mga ano sila, BSIT. Ayan, nagko-confirm lang po sila kung ano nga ba daw ang pinagkaiba ng network engineer at saka doon sa network administrator or network admin. Kasi pagdating po kasi sa mga kumpanya, bihira lang ang title na network engineer. Kasi yung mga network engineer, mostly makikita mo yan doon sa mga contractor mismo. Like for example, doon sa mga company na gumagawa ng structured cabling, assemble ng mga server, gawa ng server room, gawa ng server rack. Yun kasi ang trabaho ng network engineer. Sila yung nag-build ng infrastructure, which is nagtatayo ng server cabinet, server rack, naglalagay ng mga server, nagdi-design, at saka sila yung nagpapaganda ng isang server room, at saka nagko-configure din ng mga network devices. So, yan po yung trabaho ng isang network engineer. Ayan, ang tinatanong po nila, ano nga ba daw ang pinagkaiba nun dun sa network admin or sa network administrator. Okay, kung inyong mapapansin dun sa pangalan, network admin or network administrator. So, admin, di ba? Nag-administer sila ng something, di ba? Si network engineer, pagdating sa infrastructure at saka sa design ng mga server room, design ng mga server or anong klaseng mga device or sa server ang kailangan mo ilagay dun sa loob ng data center mo or doon sa server room mo, yan po yung trabaho ng isang network engineer. Tapos si network administrator naman sa yung nakaupo dun sa loob ng office, which is sila yung nagme-maintain ng mga device na yun, which is sila yung nag-access ng GUI, sila yung nagko-configure, mostly nagko-configure din or nagfi-fix or nagbabantay, like for example Windows Server or yung mga Cisco, basta lahat ng mga device na mayroong GUI, sila yung nag-administer doon, sila yung nagpapanatili na nag-check ng mga error, nag-a-add or nagko-configure, or sila yung nag-check ng mga updates, sila yung nag-create ng mga security, ganon. Sila yung nag-create ng mga or nag-add ng mga other services dun sa mga network devices natin. Okay, so yan yung kadalasan na ginagawa ng mga network administrator. Madalas nakikita mo yung mga network admin or network administrator sa loob mismo ng mga kumpanya or sa loob mismo ng office. Okay, si network engineer, madalas mo yan makita parang outsource or sa mga contractor company, sa mga nagko-construct ng mga server, ng mga ganon. Yan po yung mga trabaho ng network engineer. Okay, tapos si network administrator, after na ma-up ni network engineer ang mga server or after na nila ma-install or after na nila ma-design, si network administrator ang magmamanage po nun. Yan po based dun sa mga experience ko at saka sa mga na-encounter ko, no? Yan yung tamang pag-explain para sa akin, no? Yan yung tamang pagkakaintindi ko ng pinagkaiba ng network engineer at saka network administrator. Madalas sa loob ng office lang si network administrator, di ba? May tinatawag tayo na network admin or assistant network administrator, mga ganun. Okay? Kapag wala si network administrator, si assistant yung gagawa nun. Alright? So, like for example, meron kang Windows Server sa office. Yan, so yung mga network administrator ang nag-aayos niyan or kunwari, na-install na yung isang switch or isang Cisco router or yung isang firewall. So, sa configuration nun, madalas ang gumagawa nun si network administrator. Okay? Si network engineer, sila yung magbe-basic configure, tapos sila yung mag-i-install, sila yung magdi-design. Yan. Almost ganun lang din naman yung trabaho ng mga ng network administrator. Pagdating naman sa mga support, so si mga tech support na yan or si mga service desk or desktop support, mga ganun. Alright, sana may naiintindihan kayo, no? So sa ngayon, kakapasok lang natin kaya medyo wala pa tayong ma-vlog at saka konti lang ang nagko-comment dun sa YouTube natin.
wala tayong mga bagong gadgets. Ayan. So, stay tuned lang mga kapitbahay, no? Or kung mayroon kayong katanungan or mayroon kayong mga simpleng katanungan na kaya nating sagutin, comment down below para maisagot natin or ma-explain natin or magawa natin ng video, ano? Okay? Dito kasi mayroon kaming project sa parking namin. Hindi pa naumpisahan, kung inyong papansin. Nandito pa yung mga device ko, ayan. Kasi mayroon kaming inaantay na tao or mayroon kaming inaantay ng mga device na hindi pa nabibili, na hindi pa pwede ikabit kasi hindi pa tapos yung construction doon. So magkakabit na kami, ayan, dito po sila lahat. Magkakabit na kami, pero yung server namin, yung mga CCTV or NVR namin na malaki, na pang maramihan talaga, naka-install na siya. And then ang hinantay na lang yung mga CCTV at saka i-migrate tong mga lumang CCTV doon sa 128 channel na NVR natin para isahan na lang. Alright? So, ayan. So, sana naisagot ko, no? Ano pa ba? Ano pa ba yung mga katanungan nila? Meron pa ba silang mga katanungan na hindi natin nababasa? Ayan. So, yan pa lang naman ang katanungan ngayong nagdaan na Holy Week. Medyo busy mga tropa nating IT sa bakasyon, no? Kaya konti pa lang nanonood, tsaka konti pa lang yung comment, no? Ayan, wala masyadong comment, pero may mga views, siguro may mga nanonood. Ayan, right. So ayan mga kapitbahay, no? So yun lang yung pinaka basic na explanation ko, ano nga ba ang pinagkaiba ng network administrator at saka network engineer. Alright, nasa sa inyo na po yun. Kung ikaw network engineer tapos ginagawa mo na rin yung gawain ng isang network administrator, so tawag sa'yo is master. Ayan, master po yan. Ayan, okay, bihira lang kasi yung ganon, yung may taong ganon na network engineer, na network administrator pa, halos lahat alam. Yan yung mga expert na talaga, no? Yung kahit saan pwedeng maging network engineer, pwedeng maging network administrator. Yan, alright. So yan lang naman. Pero kung inyong itindihin, almost the same lang din naman ang gawain nila, no? Kasi magkalapit lang naman. Kumari ako network engineer, kaya ko rin naman maging network administrator. So kung ano ang alam ni network engineer, almost magkalapit lang din sila ni network administrator. Kasi kung naging network engineer ka, pwede ka mag-upgrade as a network administrator. Or kung network administrator ka, pwede kang pumunta rin as network engineer, no? Pagdating sa mga design. Pero pagdating kasi sa configuration, mayroong malalalim na hindi alam ni network engineer. Tsaka pagdating naman sa mga network administrator, mayroong mga IT na naging network administrator pero hindi nila na-encounter na mag-design ng rack, mag-design ng server, mag-design ng cabling, mag-design ng server, mga ganon. Yan. Mayroong hindi alam si network administrator na alam ni network engineer. Tapos mayroong alam si network engineer na hindi rin naman masyadong alam ni network administrator, pero almost the same lang, pwedeng pag-aralan, lahat pwedeng matututunan. Alright, so ayan, so that is our vlog for today. Ayan, stay tuned mga kapitbahay. Abang po kayo sa mga next vlog natin for dito. Alright, so maraming salamat, God bless and peace. Sana natulungan ko yung mga tropa nating estudyanteng IT na nagtatanong, no? Sana may naintindihan sila. Alright, so kung mayroon kayong katanungan, basic, comment down below. Alright, so thank you so much and peace.